Ano po ang masasabi niyo patungkol po kay Pope Juan o Juan? Fake news talaga yan. Bakit? Ang ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, mahilig sila sa story, hindi sa history. Dahil sinasabi nila na meron daw santo papang babae na si Pope Juan. At itong santo papang ito ay nakaupo daw. Kailan nakaupo? Sa taong 855 Anno Domini. Siya daw ang santo papa na babae sa simbahang Katoliko. Paano magiging siya santo papa na kung tingnan natin sa kasaysayan, Pope Leo IV, namatay siya sa buwan ng Hulyo 17, 855. At nang namatay siya, he was immediately succeeded by Pope Benedict III. Umupo si Pope Benedict III, 855, namatay sa taong 858. Yon ang kasaysayan sa kanyang pag-upo. Kaya napakalayo ang pinaniniwalaan ng iba na may babaeng santo papa na si Pope Juan na ang sabi nila nakaupo daw, dalawang taon ang ibinigay nila na sa pag-upo. Una, yung taong 855, at pangalawa, meron ding ibinigay sila na itong babaeng santo papa nakaupo daw sa taong 1100 Anno Domini. Ngayon, questionable ang ibinigay nila na taon. Bakit? Kung sa 1100 Anno Domini, sa taong yan, si Pope Pascal de Sican ay nakaupo bilang santo papa sa taong 1099. Namatay siya sa taong 1118. Kaya napaka-imposible yung ipangalawang taon na 1100 na umupo siya bilang papa, itong Pope Juan, dahil si Pope Pascal de Sican naging santo papa sa 1099, namatay sa 1118. At imposible din yung binigay nila na taong 855 si Pope Juan na babaeng santo papa nakaupo daw, dahil sa taong yan si Pope Leo IV namatay siya sa Hulyo 17 taong 855. Agad siyang pinalitan ni Pope Benedict III, 855, 858. So, yun ang unbroken line of succession. Kaya, imposible ang sinabi nila, Pope Juan, santo papang babae. Yes, bro. Wendell, idagdag natin, no, para hindi kayo maano. I-check nyo ngayon, Pope John History. Sasagot ang church history yan. It's a myth. Ano ba yung myth? Katang-isip. So sabi rin nga rito, it's a tale. Pope Joan was said to have been born in Mainz, Germany and disguised herself as a man to gain access to religious education. So, medyo doon pa lang sablay na, no? It's a myth. Haka-haka. Marami pa rito. Her secret was revealed during a papal procession when she went into labor, exposing her true gender. Parang kalokohan na lang eh. Nagtago daw siya sa pagiging lalaki, pero babae siya, tapos nabuntis daw. Fake news yan, bro, para manira ngayon, para mas maniwala ka. I-check mo ngayon, list of Pope. Brother Angel? Yes, bro. Eto, pati labas. Labas. ChatGPT tayo ha, ChatGPT, para sabihin, kasi kung referensya kasi, sabihin nila, referensya, kayo gumawa ng referensya eh. Ito ChatGPT gagamitin ko, kasi hindi nyo masasabing sa amin to, no? Hindi sa amin to ha. Totoo ba na merong Pope Joan? Hindi totoo na merong Pope Joan. Ang kwento tungkol sa kanya ay tinuturing ng mga historians at ng simbahang Katolika bilang alamat o katang-isip lamang. At walang matibay na ebidensyang historikal na nagpapatunay na may babaeng naging papa
sa kasaysayan ng simbahan. Ano ang kwento tungkol kay Pope Joan? Ayon sa alamat, si Pope Joan ay isang babaeng nagkunwaring lalaki upang makapasok sa pagkapare at sa huli umanong nahalal bilang papa noong gitna ng ika-9 na siglo. Ayon pa sa kwento, nabuking siya nang siya'y biglang manganak sa gitna ng isang posisyon. At pagkatapos nito ay pinarusahan o tinanggal sa talaan ng mga papa. Anong sabi ng mga historians? Walang dokumento o tala sa mga opisyal na listahan ng mga papa o Liber Pontificalis o mga tala ng Batikan na nagpapakita na may isang babaeng papa. Lahat ng tala sa mga panahong binabanggit ng alamat ay kompleto at may papal succession at walang puwang para sa isang Pope Joan. Ang istorya ay unang lumitaw halos 200 taon pagkatapos ng umano'y kaganapan sa mga sulati ni Martin of Opava noong ika-13 siglo. Posibleng nagsimula ito bilang anti-Catholic propaganda o satirikong kwento upang batikusin ang papal authority. Ano ang posisyon ng simbahang Katolika? Tinuturing ng simbahang Katolika ang Pope Joan bilang isang alamat at hindi bahagi ng tunay na kasaysayan ng papasiya. Maraming Katolikong eskolar ang nagsuri na rin sa isyong ito at pare-parehong lumabas na myth lamang ito na naipasa sa mga medieval chronicles. Ano ang konklusyon? Ang Pope Joan ay kathang isip at hindi totoo. Isa lamang itong alamat na pinalaganap sa mga panahong laganap ang anti-Catholic sentiments. Walang ebidensyang historical na nagpapatunay na may babae na naging papa sa tunay na kasaysayan ng simbahan. Ayan, hindi amin to ha. Kaya ako napakilig sa ChatGPT kasi hindi amin to.